Back to zero o mag-uumpisa muli ang Commission on Elections o COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balota. Ito ay matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa 5 kandidatong dinisqualify at idineklarang nuisance. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Tigil muna pansamantala ang Commission on Elections sa pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin para sa 2025 national at local elections. Ito ay makaraang maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na pabor sa ilang petitioners na nauna nang na-disqualify at nakansela ang COC ng COMELEC. Dahil naman dito, inanunsyo ng COMELEC na back to zero sila sa pag-iimprenta ng mga balota para madagdag ang pangalan ng 5 kandidato. Ang 6 na milyong na unang naimprentang balota, sisirain na ng COMELEC. More or less, mga 6 na milyon po na balota yung naimprenta natin. At the same time, pinag-utos po kaagad natin na baguhin yung election management system. Tinataya namang nasa 150 milyon umano ang nasayang na pondo ng komisyon dahil sa magiging pag-uulit ng pag-iimprenta ng balota. Kasama na rito ang mga pasahod sa mga nag-imprenta at iba pa. Pero sabi ng COMELEC, kapag inulit nila ang printing, sila na ang gagastos dito at labas na ang kontrata na pinirmahan sa system provider ng bansa para sa halalan. Para naman maabot pa rin ang target, posible nang gamitin ang 4 na makina ng National Printing Office. Sa bandang huli, ang COMELEC lahat nakakarga. Sa COMELEC lahat nakakarga. Kung ano man po yung gastos dito. At syempre, hindi naman pwedeng walang babayad sa NPO, libre na lang dahil na-TRO tayo. Babayaran natin ang printing services ng National Printing Office. Sa Lunes, sa January 20, target na simulan ulit ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota. Pero babaguhin pa ng COMELEC ang election management system at database ng mga kandidato. Maglalabas din sila ng bagong ballot faces na target nilang gawin bago ang printing. Magbabago rin ang schedule ng mock elections at ililipat ito sa January 25 o sa Sabado. Pero sabi ng COMELEC, kahit may mga pagbabago sa paghahanda para sa eleksyon, tuloy pa rin ang halalan sa May 12 at hindi sila magre-resulta sa manual elections. Ang araw po ng halalan ay sa Mayo 12. Ito pong taon na ito. Hindi po yan marireset sapagkat yan po ay nakalagay sa saligang batas. So we will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Wala pong intensyon ng inyong komisyon na i-violate ang ating batas. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa.